What is your symptoms? What is your symptoms, ma'am? Thank you po. Ang tinatanong niyo po is yung sa leeg ko po or SLE. So, di ba, dalawa po yung sasagutin ko. Unahin ko po muna yung sa leeg ko. Ang symptoms ko po dito sa leeg ko is kapareho po ng signs ng stroke. Ano po ba yung mga signs ng stroke? Slurred speech, drooping eyelids, yung umiliit po yung isa, tatakip po silang ganyan, which is nakita sa akin ng neurologist ko nung time na magpapacheck up lang sana ako sa kanya. And then yung pagngiti, tabingi. Pero before po yun, nakaranas po ako ng talagang matutumba po ang pakiramdam ko na nanginginig po ako. Talagang nanginginig. Kasabay na rin po siguro ng anxiety yun. Kasi nung time po na yun, ang dami pong pumapasok sa isip ko na mga nagsasalita ng masasakit. So, habang na-stress po kasi ako, nadadagdagan yung mga sakit na meron ako. Nagawa ni SLE or systemic lupus erythematosus. So, yun po. Ang isa pa pong naramdaman ko ng time na yun, kapag po nakayuko ako, may masakit po dito sa dito. Yan, dito sa pinakataas, sa batok, sa loob. Tapos kapag tinurn left ko yung ulo kong ganyan, wala po ito ha. Pag tinurn left ko yung head ko na ganyan, may masakit dito po. Para siyang bumubuka. Tsaka dito, masakit din. Then kapag tinurn right ko yung head ko, masakit din po. And then pag yuko, pag tinas po kasi ako nung unang orthopedic surgeon. Inano po ako, pinaganyan, masakit din. Pero before po yan na nangyari lahat, yung sa leeg ko, ano yung symptoms na meron ako, kasi po yung tanong nyo. Before po yun nangyari, year 2024, same year, after ko po, kasi ang reason po nito is na dulas po ako sa kusina namin, na tumama po ako sa pinakakanto ng pinakamaliit na, parang maliit na steps ng hagdan. So, isa lang step siya, tumama ito. Ayan, pag ito, ngayon po, pag hinawakan siya, masakit pa rin. Although, 2 years na halos, hindi nakalipas. Yung nangyari yun. Bagsak po yung buong katawan ko, buong likod ko. Bagsak siya. Kasi hindi ko nakita na may tubig na naapakan ko. Kasi madilim po madilim. So, ako lang yung time na yun, walang nakakita, walang witness, wala rin kami CCTV sa kusina. Kasi hindi kami ganun ka-modernized dito sa bahay, hindi katulad ng ibang may mga CCTV sa bahay. And then, ako nga po lang mag-isa dito, kasi mostly, wala naman po kaming katulong araw-araw. So, kasama ko yung mga bata, anak na maliliit yung time na yun. And tito ko nasa kwarto niya. Yung asawa ko nasa office. Yung panganay ko at yung pangalawa ko is nasa school. So, wala po talaga nakakita yung time na yun. Dito po, flat yung pagbagsak ko sa likod, buong katawan. Ang lakas po ng pagkakabagsak ko, as in. And then, parang may hinampas na pader, parang ganun. Ganun yung tunog po. Tapos, ang bumagsak, eto, pa-flat yung bagsak ko, tapos parang nakaganyan ng konti yung ulo ko. So, nakita po doon sa result ng MRI is, nakaluwa na po lahat yung disc or nakalabas na. Ayun. And
Pero before po yun na nangyari, yun nga, nagkaroon ako ng signs and symptoms ng stroke ng year 2024. Same day po nang nadulas ako. Signs ng stroke, which is yun po yung reason ng pagkaka-admit ko nung last 2024 na yun. Signs ng stroke na drooping eyelids, slurred speech, pinataas po yung dalawang kamay ko, bumabagsak yung isa. And ano pa ba? Pag ngumiti ako, tabingi. Ayun. So, after po nun, yung check up ko lang sa neuro, talagang check up ko po yun day. Nakitaan po ako ng signs ng neuro ko. And then, dun po ako inadmit. And then, upon admission, during the course ng admission, 8 days po ako nasa ospital. Na MRI po ako sa brain. And then, sa heart. So, talagang magastos. And, ayun, negative po siya. Although, yung sa heart ko, tinest na din before nag-MRI. Tinest po ako for, unang-una is yung ultrasound. Ultrasound na pinasok sa loob. Para siyang catheter na malaki o kaya yung cord ng, medyo malaki-laki lang na konti, na cord ng charger o kaya ng basta cord. So, yung pinasok, tinignan. Sorry po, may ubo kasi ako. 3 weeks na po akong may ubo. And then, ayun nga po yung mga stroke na signs ng stroke na meron ako. So, yun po yung, and then, nung pagpunta nga, after po ng mga MRIs, na discharge na po ako, after po ng mga nangyari, lumabas po yung result ng MRI na negative nga po. And then, another suspect ng neurologist, yung sa utak, is nagagaling na yung signs and symptoms ko ng stroke. Kasi meron pa rin po eh. So, negative sa brain, negative sa heart, pero meron pa rin akong signs and symptoms na reason is na-admit ako ulit. So, ganun pa rin yung ginawa sa akin. Tuloy yung gamutan nung time na yon. Pina-MRI na po yung spinal cord ko. Kasi, meron na po akong findings sa lumbar ko na disc bulges and protrusions ng year 2022-2023. So, another suspect na po ng neuro ko, nung sinabi ko yung nadulas po ako sa kusina, nanggagaling na dito. So, pina-MRI niya ako, na nag-request siya ng MRI again. Yung time na yun, so, ang dami ko pong MRIs, ang dami pong CT scan, lahat na po halos ng test. Until now po, yun pa rin ko yung ginagawa ko. Wala, talaga pong ganun yung sakit na meron ako. Walang katapos ang gamutan, hindi tumitigil, hindi rin gumagaling. Hindi ko alam po kung saan nanggagaling yung lakas ko. Siguro kay Lord na po. Kay Lord na po yung nanggagaling. Kung ba't ako nandito pa rin. Ito, nakakapagsalita. Mukhang walang sakit. And although may findings na naman ako sa lungs ko, na kakapost ko lang sa Facebook. Makikita nyo po sa Facebook ko. Charmaine Pascogin Vasquez. Nandun po yung updates ko. And ayun. Yun po yung symptoms na mga na meron ako. Kapag imuyo ko kung ganyan to, yung masakit sobra. Yan, hindi ko alam. Pero pag dumiretso po kung ganyan, nung hindi ko pa po alam na nanggagaling pala dito yung stroke ko, sa leeg ko, sa cervical spine. Pag nakaganyan ako, okay lang. Parang wala akong pain. Pero pag gumanyan ako, pag gumanto ako, pag gumanon ako, at pag gumanon ako, meron. And then, ito pa po yung isang symptoms. Diniinan po ito ng doktor pababa. Yun, masakit din. So, yun po yung mga signs and symptoms. Thank you po. Wala nang time. Next time na lang. Thank you.